Guys, good morning. I am out and about. Ay actually 12 PM na pala ngayon. Saktong 12 PM kakalabas ko lang. Kasi wala talaga akong balak gawin today. Pero syempre hindi naman pwedeng nasa loob lang tayo ng room the entire day. Especially may forecast ng rain mamayang gabi, mga 6 PM. So might as well lumabas na ako, and kung umulan mamayang gabi, at least I can settle early. I'm on my way to Astana Square. Ano lang siya, 1.2 kilometers from my accommodation. So, lalakarin ko na lang. That's 26 minute or 21 minute walk. Tapos, let's see kung anong mga makikita natin along the way. Nakita ko sa map, merong parang madadaanan na park. Ito naman yung lagi nyo nakikita sa mga opening ko, kasi dito ko lagi nagsisimula. Wait lang, check ko muna yung map kung nasa tamang way ba ako. Okay, see you later. Babalik na lang ako if meron akong makitang interesting na I wanna share with you. See you later. Here. Malapit na ako sa Astana Square, pero merong madadaanan na park. It's called KBTU Park. Parang hindi pa ito yun kasi according sa map, approaching pa lang ako. So let's see kung ano makikita sa KBTU Park. And also maghanap tayo ng CR. By the way, palaihi pala ako. So if you are like me, pag nagta-travel kasi ako, takot akong mag-iinom ng tubig, pero I have to rehydrate. So ngayon walang problem, hindi ako takot magtubig kasi madali lang makahanap ng CR dahil nga marami silang park, and yung mga park may mga toilet. Oh okay, ayun pala yung park, nasa other side. That's the park. Alam mo, mukhang malaking park siya. And feeling ko masarap tumambay doon, malamig. Pero na baon na chocolate. I'll check out muna yung park before tayo mag-proceed sa Astana Square. Meron ditong interesting na establishment. Pero currently ginagawa siya. Hindi ko alam kung ano siya, pero parang maganda yung architecture. Nag-smile naman si kuya. Napansin ko dito, hindi sila naiilang pag may camera. May iba na umiiwas, pero mostly sa kanila magkakaway pa sa camera. Pag nakita nilang nagbi-video ka or what, tapos nag-smile din sila sa'yo pag nakikita ang nagbi-video. Tapos yun, marami ding nag-hi. May mga ganito dito, mga rebulto. Ang daming rebulto. And malaki siya. Actually, trinay kong i-google si KBTU Park. Walang masyadong information. Tapos merong ganitong building sa likuran, pero sa harapan niya pala. Pero it says bank, something bank, so mukhang office to. Merong building dito na I think yun yung nandito sa Google. Let's check it out. I found this building here, which I'm not sure kung ano. I tried googling it, pero wala akong makita information. Ang ganda dito. Oh. Siguro dahil lunch break ngayon, kaya maraming nakatambay sa park. And marami rin ako nakita na parang mga office worker, siguro nag-lunch sila tapos parang pabalik sa office, parang mga ganun yung datingan. Kasi lunchtime ngayon 12:40 PM. May mga kalapati. Andito ako ngayon sa Panfilov Street, sa corner ng KBTU Park. And it's also near the Astana Square. And parang busy area siya, para siyang Arbat din, parang mini Arbat Street na lined with mga restaurants, and may Popeyes and Starbucks pa nga dito Tapos ayan merong walking street na parang Arbat din. And parang maraming mga nag-o-office sa area na to kasi
it appears na parang naka-lunch break sila. Ayan, maraming nag-yoyosi break. Siguro mga kaka-lunch lang. Actually, going to Astana Square is this direction, itong walkway or walking street na to. Ito yung maganda talaga sa nila. Maraming upuan, as in kabi-kabila. May mauupuan ka and may mabibilhan ka ng snacks. Maraming ice cream store. So pwede kang bumili ng ice cream, umupo ka somewhere. Ayan, maraming mga bench. So ito pa rin ay yung KBTU Park. And I'm walking this way towards Astana Square. So tama nga ako, ito para siyang office building, and same with this building. And this part of the street reminds me of Burgos Circle pala. Yung mga nasa sidewalk na mga kainan and restaurants. So when I used to work in BGC, tapos madalas ako sa Burgos Circle, parang it reminds me of Burgos Circle. Ano ba yan? Nabubulol. Nandito pa rin ako sa KBTU. Ang laki ng KBTU Park. Tapos itong part na to, yung gilid ng building na pinakita ko sa inyo kanina, meron siyang malaking fountain pero hindi nakabukas yung water eh. And it looks like it's a university. I-search natin, baka yung KBTU, baka yung U sa KBTU is university. Now we know, ang KBTU ay Kazakh British Technical University. So KBTU Park is part siya ng university. Ayan. Nandito ako ngayon sa harapan ng KBTU. Tapos yung KBTU Park nasa likodan niya. And kaharap ng KBTU yung Astana Square. So I have to cross pero walang tawiran dito. So galaan pa ako doon para makatawid. Gusto ko maganito. Okay, I'm crossing towards Astana Square. And that's how it looks like here. I'm here na sa Astana Square. Ito siya. I'm gonna walk this way kasi nandito yung parang front. Hindi ko alam kung ito yung front, pero let's see. Kaharapan niya lang yung KBTU. So kung gusto niyo makita ang Astana Square, si KBTU, it's also worth seeing. I mean, nandito ko na rin lang naman kung pupuntahan mo sa Astana Square. Magandang magpicture dito sa KBTU Park and tong KBTU University. Ito na ako sa middle front part ng Astana Square. Ito yung side na kaharap ng KBTU. So, let's explore kung anong makikita dito sa Astana Square. And mag-google din ako ng some information about Astana Square so I can share something with you about this place. First impression, parang basic park lang siya. And parang mas malaki pa yung KBTU Park actually. Pero let's see, tingnan ko pa kung ano-anong makikita dito, kung meron bang makikita dito aside from the statue. Marami ring nakatambay dito. Ayun, may toilet ulit doon, no? Basta may park, may toilet. I'm not sure kung may meaning tong mga rebulto na to. For sure meron, so isa-search ko, titingnan natin kung mahanap natin ng information. Yeah, it seems it's like just a rectangular park and puno, walkways at mga chairs ang makikita. For me, mas maganda pa yung yung KBTU Park. Ang ganda rin nung building nung KBTU, di ba? Nakita nyo naman. Hanap tayo ng mauupuan and I'll try to see kung may makikita ko information about Astana Square. Hindi pa ako nagugutom kasi sa accommodation ko I had coffee and then bread. And then after nun, I had the same bread and then milk naman. So kaya kahit na 1:17 PM na hindi pa ako nagugutom. So upo muna ako dito. Okay, so nag-google ko na. Ito palang Astana Square is the second largest squares here in Almaty. And ginagamit din siyang venue for
public celebrations, public occasions, and other public events. And then, yung dalawang estatwa doon na babae, yung rebulto doon na dalawang babae, mga soldiers pala sila during World War II na na-awardan ng Hero of the Soviet Union. Women soldiers sila na naipaglaban sa Nazi during World War II. Ang Astana is actually the current capital of Kazakhstan, pero si Almaty ang largest city dito sa Kazakhstan, and it used to be the capital ng country na to. Astana only became the capital in 1997. I think nasabi ko na sa previous videos na yung Kazakhstan, dito nag-originate yung Apple. So the name Almaty is actually derived from the word Alma, which means apple, and according sa research ko, yung Almaty means many apples or plenty apples. Meron pala ditong restaurant. Tapos meron siyang malaking parang fountain siguro to na currently nililinis. Feeling ko sinara to during winter. Tapos ngayon nire-ready na nila for spring or for summer. Ang gwapo naman ng Yandex rider. Grabe. Parang shala na restaurant siya eh. Yung fountain parang sa kanila. Pero marami pang kainan dito. Kasi yung sinabi kong Panpilov Street, it's actually a long street, and it's actually called Panpilov Promenade. Parang ganun, Panpilov Street Promenade yung tawag sa kanya. So para siyang walking street na katulad nung sa Arbat walking street, ganun. Nakita ko sa map, from Astana Square, nasa 500 to 800 meters away lang yung Abay Kazakh National Opera and Ballet Theater. And yeah, the distance depende kasi kung nasang part ka ng Astana Square, pero in my case 550 meters lang siya. This theater was actually founded in 1933, pero naging full-fledged theater lang siya ng 1934. Tapos yung building na-complete yung construction ng 1941. Sa ngayon, it is owned by the Almaty government. Yan siya. And meron din siyang fountain sa harapan. Kaso hindi ko alam kung bubuksan ba ito ng gabi or what. Pero sa Google, pag ginugol nyo siya, ayan o, ang laki niya. Meron ditong fountain and lights. Tapos meron din siyang park actually. Sobrang galante nila sa park. Ayan o. Sa gilid niya, may park. Both sides actually nung theater may park. So guys, mag-aalas 3 na. And medyo lumalamig na actually. Parang I can feel the rain coming. So ngayon, I'm gonna go to Green Bazaar. Basta ang goal ko is walking towards ako, papalapit sa accommodation ko. Para if anything happens, like if umulan, madali na lang ako makakauwi. Green Bazaar is actually malapit lang naman sa accommodation ko. Kaya yun yung pinin ko sa map. So, that's the theater. And yung Green Bazaar is actually 2.2 kilometers away from here sa theater. So, 29 minutes na walk siya. It's okay. Nagpapatay lang naman ako ng oras technically. So again guys, if you want to make the most out of your trip, especially kung meron kayong limited lang yung days nyo dito, I would recommend na ilista nyo yung mga places na gusto nyo puntahan dito sa Almaty. From there, i-check nyo sila isa-isa sa map. Ganun ang ginagawa ko personally. Pero for this trip kasi, medyo if you notice, medyo merong place na I could have included in other day. Pero kasi I have the luxury of time for this trip. Marami akong free time. Kaya medyo hindi ako nag-strict sa itinerary ko. Check ko lahat ng places na gusto kong puntahan sa map, sa Google Maps, para I can gauge kung ano-ano ba yung magkakalapit and pwede kong gawin in one day. Oh my God, nakakita ko ng Leica store dito. Leica. I did not expect na makakakita ko ng Leica dito. Actually, meron akong gustong bilhin na camera dito sa Kazakhstan. Ayan. Thank you.
I did not expect there's Leica store here. Is it popular here in Kazakhstan? Leica? So it's also like a museum, like a small museum, right? This Like this one, it's not for sale, right? Is that a film camera? Yeah. And it's still working? Yes. Oh, amazing. This serial number. This. Serial number? Yes. Oh, okay. It's heavy. This Leica Everything Zero. is metal? Yeah. This Leica Zero. Oh, okay. So this is the very first one? No. Leica and this. camera. Oh, okay. What's your name? Yuri. Yurik? Do you want to say hi? Oh. Is it from the Soviet era? What year was this? There's no price. This Oh, yeah. museum in Germany. Oh, okay. So, This only. This made in Germany and serial number. It's in this late Switzerland. This. I see. So it was only released in Germany. Yes. I see. This. Oh, everything's manual. Yes, man. It's nice to see Leica store here. Thank you so much for letting me in. Thank you, Yurik. Goodbye. 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 Thank you. Wow, amazing. Oh. Oh my God. Pangarap kong camera yan. Actually, nung nagpunta ako ng Osaka nga ba? No, sa Kyoto, meron akong plinan na i-visit na Leica store. Ang gwapo ni Yurik. 1.4 kilometers na lang from Green Bazaar. And pinapadaan niya tayo ulit sa Panfilov Park or dun sa may Ascension Church. Ang sarap na maglakad, ang lamig na. Maybe maya-maya isusot ko na yung jacket ko. Pag afford ko na ang Leica camera, babalik ako ng Kazakhstan at hahanapin si Yurik. Bibili ako ng camera sa kanya. Ang gwapo rin yung nakasalubong ko. Nagkatitigan kami. Baka ang dami niyong beses marinig sa akin na ang pogi, ang gwapo. As in, face card talaga sila. Pero ang dami ring magagandang babae. Actually, ang pretty nung nag-serve sa akin sa Green Bazaar, nag-serve sa akin ng coffee and cookies, and nag-take ng order ko, ang pretty niya. Kaya lang naman ako pupunta sa Green Bazaar. Meron akong gustong bilhin doon na gusto kong ipakita sa inyo kasi meron din akong information na isi-share about doon sa particular na bagay na to. I also noticed na mas common dito yung Halyk Bank, HLYK Halyk Bank. And as far as I know, pwede ring mag-withdraw ang mga Filipino dyan kasi 6-digit PIN din yung ginagamit nila. And as long as you are using GCash, ganyan, GCash card, or Atome, ano pa ba, yung mga ganong cards, wala kayong i-expect na charge. Okay, I've reached the Panfilov. I've reached the Panfilov Park, and we're just gonna go across it, and then sa other side, ang Green Bazaar. Okay, go! Go, 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 go! And then let's go again. That's Panfilov Park. Hindi ko maalala kung na-mention ko na, pero pag pupunta kayo dito, especially kung yung sa mga group tours, ihanda nyo ang sarili nyo sa mga toilet dito. Kasi kahit na mga paid toilet, hindi talaga sila well maintained. And especially during the Canyon and Lakes tour, sa Black Canyon, if you can avoid
na mag-CR doon kasi grabe talaga, yun talaga yung pinakamalala for me. Ay, hindi ako maarte na tao pero grabe talaga, nakakasuka talaga siya. Sa first stop nyo, which is yung i-allow kayong bumili ng food, mag-withdraw ng cash, pwede kayong mag-toilet doon. And then, ang next nyo doon is Black Canyon. Sa Black Canyon, no sa toilet doon. Sa next destination, pwede kayong mag-toilet doon. Speaking of toilet, may coffee. Parang gusto ko mag-coffee. Nandito na ulit ako pala sa Ascension Church. Nakakatuwa, mas maraming kalapati today. Or maybe siguro paghapon, mas marami yung kalapati. Ang dami nila ngayon compared nung unang punta ko. Super dami. Iba nga na-mention ko sa previous vlog na medyo mahirap yung pagpipin na dito ng location sa Yandex. So, for pick-up location, what you can do is humanap kayo ng store na malapit kung nasan kayo or restaurant, ganyan. Tapos, tignan nyo kung makikita siya sa map ni Yandex. Yun yung ipin nyo. Kasi, ang bilis nagta-time, parang pag nag-wait time, nagka-count na agad siya and may dagdag bayad dun sa pamasahe mo. Sayang din. Minsan, may mga part ng streets na bawal sila mag-pick up ng pasahero, especially mga bus stop. So, wag kayong magpipin or wag kayong mag-aantay ng Yandex sa mga bus stop kasi hindi kayo ipipick up doon, bawal silang mag-pick up doon. May mga camera daw, mahuhuli sila. Hindi rin sila nagpipick up, for example, nasa kanto ng crossing, ganun. Wag kayo sa mga ganong alanganing pwesto or alanganing part ng kalsada magpapapick up. Na-notice ko dito, may mga pedestrian crossing na walang stoplight. Pero you don't have to worry. Titigilan talaga nila kayo. Kahit na anong bilis ng andar nila, magprepare talaga sila para patawirin kayo. And kahit na sobrang lapad nung kalsada and multiple lanes siya, tapos maraming sasakyan yung dumadaan, lahat sila, titigil talaga sila para patawirin ka. Grabe talaga yung disiplina na wala sa Pilipino. Sa Pilipinas, pag tumatawid ka sa pedestrian, lalo pa nilang bibilisan yung andar, lalo ka pa nilang parang sasagasaan. Ay, Pilipinas. Nandito na ako sa labas ng Green Bazaar and from afar na-notice ko na nandito pala yung Lotte Rakhat. Katabing-katabi lang niya yung Green Bazaar. Yung Lotte Rakhat, ito yung chocolate factory. Papakita ko sa inyo yung chocolate factory kasi nakita ko sa Google Maps yung mga pictures. Malaking parang chocolate store siya. And I'm not really sure. I think it's this way. I'm going there. Okay. As far as I remember dun sa vlog ni JM Pancake Show, parang mas mahal yung mga Kazakhstan chocolates nung sa vlog niya. Kasi compared dun sa mga nakitang Kazakhstan chocolates ni Ivan de Guzman sa mga supermarket. So, I think ako, papakita ko lang to sa inyo pero ako personally baka sa supermarket na lang ako bumili ng mga chocolates. Okay, yun yung itsura niya ha. Kasi baka magkamali kayo ng punta dun sa isang entrance yun ng mga employees o parang office siya. Tapos ito yung pinaka-store ng mga chocolates. Ito yung itsura. Katabing-katabi lang siya ng Green Bazaar. Okay, let's go inside and see. Ang bango, may chocolate. Are we not supposed to go to the factory? Oh, I'm not sure about that. Nakita ko kinikilo-kilo din yung mga chocolates doon and candies. So, it's like sa supermarket may ganun din. Pero may hinahanap akong isa. Doon sa Google, may nakita ko na mas malaking store. And yun yung gusto kong makita. Yung pinuntahan ko na store, which is yung pinuntahan ni JM Pancake Show, hindi pa yun yung malaki eh. Pag ginugel mo si Lotte Rakhat, makikita mo yung may pictures and videos nung malaking store talaga nila. So yun yung hinahanap ko. Nagtanong ako dun sa isang employee, itinuro niya ako pero parang hindi ko siya mahanap.
Pero I think this is it. I think I found it. Okay. So if this is part of your plan pagpunta nyo dito sa Almaty, ipipin ko ang Google location ng tamang store na dapat yung puntahan. Kasi yung pinuntahan ni JM Bankisyo, hindi pa yun yung maliit na store lang. Ito yung malaki. Ayan. Okay, para talaga siyang supermarket pero yung mga chocolates lang yung tinda nila, tapos may mga chocolates na kinikilo-kilo lang. Here it is. Oh, what's this? Oh, chocolate spread. You like chocolate when it's 70% dark. Meron tayong mga kabayan dito. Kabayan ko. Hello. Akala hindi ko kayo kabayan. Mura nito, 26 pesos lang. Of course, andito yung mga famous chocolates ng Kazakhstan. This one is 133 pesos. And then yung next size is 126 pesos. And then yung small ones, ito yung mga maliliit, 26 pesos lang siya. Ang daming bumibili. Gusto ko sanang itry lang muna. Or maybe I will look for it sa mga convenience store or sa ano, tapos para matry ko. Binalikan ko yung smaller store na una kong napuntahan kasi may mga Indians doon, or I'm not sure kung Indian sila. Hinahanap din nila yung big store kasi nga alam nila meron ding big store, nakita rin nila yun sa Google. And pinakita ko rin sa kanila, it should look like this. Tapos sabi ko, okay, I'll look around. So nung nakita ko yung bigger store, nag-check lang ako doon, hindi pa ako namili eh. So, bumalik ulit ako doon sa smaller store and I looked for them, and then in-inform ko sila na nakita ko yung malaking store. Tapos yun, tinuro ko sa kanila yung direction, and sabi nung babae, you went back all the way here just to tell us. Sabi ko, yeah. Sobrang natuwa siya. What is this? Tea? Milk tea? It has milk? How much? Какой? 305. Just small one, yeah. 300, this one, yeah. Yeah, yeah, sure.
300. 305. I'm sorry? 5. 350? Okay. This one? Okay. Thank you. Matabang siya. Matabang sa tea, matabang sa milk. Hindi siya yung thick kind of tea. Pero not bad for 350. Mainit siya, so nakaka-carcinogen nga lang yung lalagyan. Alam mo, I noticed, kasi feeling ko dahil abundant yung mga fruits and vegetables dito, parang ang mura na. Tinignan ko yung per kilo ng malalaking saging. Ang 1 kilo nasa 124 pesos lang. 1,000 tenge. And I noticed na the market gets busier na itong papagabi, ngayong hapon. Gusto ko mag-try ng fruits. Ang cute ng bawang nila. Yung milk siguro hindi ganun ka-creamy yung ginamit na milk. Pero ramdam mo naman yung pakla nung tsaa. Ang taray ng apple dito may free taste. Nakita ko may bumili ng apple pero pinatikim muna siya. Nag-request muna siya ng free taste. Nakakita ko dito nung store na nagtitinda ng mga iba-ibang snacks, tapos meron sila nung Kazakhstan chocolate. And nagtanong ako ng price. Yung maliit, 200 tenge, which is pag kinonvert mo 24 pesos. So mas mura ng 2 pesos dito sa palengke, sa Green Bazaar. That's not much, pero kung marami kang bibilhin, baka mas makasave ka if you'll buy here dito sa Green Bazaar. Magche-check ako ng price nung malaki. How much for this one? 950. 950 yung malaki. Oh, mas mura siya. Rakmet. Malaki, yung malaki 950, mas mura din siya dun sa Lotte Rakat. 950 is 118 pesos. Dun sa Lotte Rakat, 126 pesos yung ganong size. Feeling ko inopen nila yun for tourists. So feeling ko kaya ganun yung price nila. Tsaka ano siya, aircon na parang supermarket style yung Lotte Rakat. So again, if you wanna save, kung marami kayo, especially kung marami kayong bibilhin, might as well go here sa Green Bazaar and makakamura kayo sa Kazakhstan chocolates. Oh, how are you? I'm good. Where from? From Philippines. Guys, lumalakas na yung hangin. And yung mga nagtitinda dito, parang naglalagay na rin sila ng mga tarapal. Parang nagre-ready na sila. Yung ibang tinda nila, pinapasok na and kino-cover ng mga tarapal. So, parang nagre-ready na rin sila for the ulan. Parang patating na yung ulan pero ang aga pa. It's 4:30 PM pa lang. Ang lamig na. May baon akong jacket sa bag pero kaya pa naman. Hindi ko pa nabibili yung pinunta ko talaga dito pero I think meron na dito sa labas. One piece. One piece 200? 4. Or make it 5. 5. 5? Yeah. 1,000. Yeah. Rahmet. Bumili akong banana. And parang may gusto akong bilhin na strawberry. Parang ano lang siya. Nasa 90 something. Babalikan ko yung strawberry na konti lang yung ano. Kasi yung mga strawberry na dito nakapack na malalaki. Sobrang dami. Are these all the same? Same? How much? Just a little? 1 kilo. No, less. Just little. Okay. Ang lamig na guys. Nabili ko na yung gusto kong i-share sa inyo.
And I'll go find somewhere na mauupuan to share some information about this. Saan ako bibili ng strawberry? Medyo nagmamadali akong ano. Actually parang sila, medyo nagpapanik na sila. Parang natatakot tuloy ako kasi parang yung mga nandoon, mga nagtitinda doon, parang medyo nagpapanik sila, naglalabas sila ng mga tarapal, pinapasok nila yung mga tinda nila or kino-cover nila nung tarapal. Parang alam nila na uulan na siguro. Nagpapanik tuloy ako magmadali papuntang Arbat kasi yung Arbat malapit na yun sa accommodation ko. So kung tumambay man ako doon ngayon and abutan ako ng ulan, madali na lang akong makakauwi. Hindi pa ako nagugutom, mag alas 5 na, hindi pa ako nag-lunch. Ang kinain ko pa lang is tinapay ng breakfast. And ganito talaga ako pag nagta-travel. Siguro dahil nalilibang ako, hindi ako nagugutom. Basta kumain ako ng breakfast ha. Basta pag nag-breakfast ako, ang next ko nun usually hapon na. Like ngayon. Pero actually ngayon hindi pa rin nagugutom. So feeling ko dun ako kakain sa Mega Park kasi malapit lang yun sa accommodation ko, as in few steps lang. And I think I wanna try yung IME, which is yung local McDonald's nila dito. Guys, I dropped by a Magnum na nadaanan ko and chinek ko yung Kazakhstan chocolate. Yung ganito kalaki na 955 pesos siya dito or 955 tenge siya dito or 118 pesos. Dun sa factory, 126 siya in pesos. See? Mas mura sa grocery. Mas mura sa grocery or sa market. So kung gusto niyo ng aircon, punta kayo dun sa factory. Pero kung gusto niyo makamura, punta kayo sa Magnum or sa palengke. Pasukan ng store, ang ganda ng mga ano nila, damit. Nag-inquire lang ako saglit. Pero ang ganda. Thank you so much, Ahmed. Nice. Medyo pricey. Pero quality. Nandito na ako sa Arbat Street, guys. And umupo lang ako. Ang daming benches dito actually. Anywhere you go here sa Almaty, hindi ka mauubusan ng mauupuan. Di ba minsan sa mga ibang tourist attractions, parang pag napagod ka na, wala kang maupuan, agawan. Anyway, ito yung binili ko sa Green Bazaar. And ang tawag dito ay Kurt or Kurut. Kurt in English, K-U-R-T, or sometimes it's also spelled Q-U-R-T. Lumipat ako guys, gusto ko sanang background yung store dun. Kaso nagpapatugtog ng music, baka magka-problem ako. So anyway, going back, ito yung binili ko. It's called Kurt or Kurut in Kurut in Kazakh. And it's spelled Q-U-R-U-T in Kazakh. Pero in English, it's Kurt, K-U-R-T. Or sometimes it's spelled Q-U-R-T. Ang Kurt ay gawa sa milk. So it can be cow's milk, camel milk, horse milk, goat milk. And I think yung tinda ni ate na pinagbilhan ko nito, may iba-iba siyang klase. Kaso hindi ko na kasi matanong which one is which. So kumuha na lang ako ng lahat sila. Tapos tinimbang ni ate and I paid 438 tenge. Tapos meron ding version na ano, parang tostado or toasted. So ang Kurt ay actually fermented cheese na sun-dried. So from milk, ginawa siyang cheese, tapos ferment and then drenai. And ang Kurt goes back pa sa ano nila, nomadic era pa nila. Accidental lang yung pagkagawa dito or pagka-discover dito. Kasi during nomad days nila, nagta-travel sila ng malayo and meron silang baon na milk. Umaambon na. Tapos ang nangyayari, naaalog yung milk during travel nila. Tapos nagka-curdle. And na-discover nila na yung nag-curdle na milk nagiging cheese, and pag nag-ferment and na sun-dry, ganito yung kakalabasan. So naging staple siya sa nomadic days nila dahil nga madali siyang i-preserve and naglalast siya ng matagal. As far as lasa, meron siyang konting asim kasi nga fermented siya. Pero maalat din siya. Wala siya actually halos lasa. Konting-konting hint ng lasang cheese lang yung malalasahan mo na cheese siya.
konting-konting lasa ng milk. The rest, alat or asim yung malalasahan mo. At one point in time, nagkaroon ng era na itong curd ay pagkain ng mga peasant kasi nga, madali siyang i-preserve during winter na scarce ang mga food and this is good source of protein. So, pag winter, ito yung nakatago nilang pagkain para sa mga peasants. Meron ding story during World War II na may mga prisoners na German prisoners dito tapos binato ng mga women ng village ng ganito tapos akala ng mga German prisoners binabato sila kasi akala nila bato to kasi matigas talaga siya. And then nung natikman nila, they tried eating it, na-realize nila na binibigyan pala sila ng kids and ng women ng food. And imagine prisoner sila ng war, kalaban sila ng USSR pero yung mga women of ng village pinapakain sila. It has a story of humanity kahit na it was a time of war. Masarap yun, natikman ko na yun. Titikman ko tong toasted. Natatakot akong kumagat guys kasi naka-veneers ako, baka matanggal. Okay. Meron siyang smoky na lasa, so para siyang, I think after siyang i-sun-dried, para siyang niluto sa pugon. Lasa siyang pugon. Pack up na muna ako guys, umaambon na. And uwi na muna ako sa accommodation ko, malapit lang naman from here. And labas na lang ako later for dinner. Daan tayo ng underpass. Since umuulan, tingnan natin if it's safe. Oh! Ang taray naman ng underpass. I'm not sure why it's wet. Pero parang may bula, so parang may naglinis siguro. Di ba may music pa yung underpass nila? Ang lamig dun, parang freezer. Okay, lumabas ulit ako guys and kakain lang ako ng dinner. Hindi na ako nakapag-lunch, diretso dinner na. So pupunta ako ngayon sa IME, which is nasa Mega Park Mall na sobrang lapit lang sa accommodation ko. Ang maganda pag dito kayo sa area na to naghanap ng accommodation, yung mga kainan sa Mega Park, mga late night magsara, mga midnight, ganyan. And dito sa area mismo ng accommodation, maraming coffee shops, restaurants, and merong 24-hour na supermarket and merong CU. Ayun, so kakain lang ako sa restaurant called IME, which is yung dati nilang McDonald's. Ngayon, hindi na siya technically McDonald's, pero they serve food na very similar sa McDonald's, pero ang sabi kasi ng mga napanood kong videos, mas better daw yung food, mas masarap daw. So, yun yung gusto kong malaman kung totoo. May nabat nga rin pala dito sa Mega Park Mall. Nasa labas siya, ito. Parang nasa second floor siya. Oh, parang nice din yung nabat dito. May mga high-end brands dito sa Mega Park. And malaki rin siya. Hinahanap ko pa kung nasan yung IME. Okay. So may third floor pala and parang nandito yung mga kainan. Yan, nandito yung mga kainan mostly. Pero yung parang may mga medyo mga na restaurant, upscale na restaurant, nakabukod sila. Ayan. It reminds me of Glorieta 4. It's a food court pala.
So food court style pala siya. Akala ko I'm na restaurant mismo yun na sarili yung mapupuntahan ko. Pero okay lang, let's try. French fries, McDonald's na McDonald's. Although merong similarity sa itsura and also yung food na siniserve nila is very much the same sa siniserve ng totoong McDonald's. Even actually yung McCafe nila. I'm Cafe. Di ba similar dun sa McCafe, yung I'm Cafe. But, hindi yan McDonald's. Ang sarap ng ketchup nila. Parang may kakaiba siyang spice. The moment of truth sa burger. Alam mo, ang bigat. I ordered double cheeseburger. Ang wala siyang vegetables. And actually, nakakalito yung pag-order doon kasi meron dong options ng meron bang vegetable, more vegetable. Walang basta nalito ako. So feeling ko kaya siya walang vegetables dahil doon. OMG. Oh my God. Tama yung mga napanood ko na video na sa burger mo talaga malalaman na hindi siya McDonald's. Iba yung patty niya. Dahil nga locally sourced na yung meat nila, especially beef, hindi na nila ini-import from Russia. And other ingredients din locally sourced na, and pati yung way ng preparation ng mga ingredients hindi na siya ini-import pa, kaya mas local na yung lasa niya and totoo mas masarap siya. I agree dun sa mga nagsabi sa mga napanood kong videos na mas masarap ang AIM kumpara sa McDonald's. Ang story ng AIM is there used to be a McDonald's here in Kazakhstan and it was operated by a local company just like our McDonald's in the Philippines. Di ba, ang nagpapatakbo ng McDonald's sa Philippines ay ang Golden Arches Development Corporation. So, ganun din dito sa Kazakhstan. Merong local company na nag-ooperate ng McDonald's. In 2023, McDonald's withdrew operation here sa Kazakhstan because nagkaroon sila ng problem sa supply ng meat coming from Russia. Because nung time na yon nagkaroon ng sanctions against Russia. So yung mga businesses nahihirapan silang makipag-transact or any transaction with Russia kasi nga may sanctions. Nag-decide ang McDonald's na mag-withdraw na lang ng operation dito sa Kazakhstan. And ang nangyari, yung local company na nagra-run ng McDonald's here in Kazakhstan, binili na lang nila all the assets, all the stores, equipment, lahat-lahat binili nila from McDonald's, and they continued serving food, they continued operation as AIM na. So that's the reason kung bakit siya AIM, kasi they cannot operate as McDonald's because they are not McDonald's. So actually ni-research ko to kasi nga maraming nagsabi, marami ako napanood ng Kazakhstan videos sa YouTube, sa TikTok, and maraming content creators ang nagsabi na yung AIM is yung McDonald's and same lang sila ng McDonald's, which is incorrect kasi technically hindi na siya McDonald's. Now, yung mga food nila, everything is sourced locally, hindi na siya sino-source sa Russia. Bakit kailangan sa Russia pa i-source? Wala pa silang parang supply ng beef, ganyan. Although marami sila ditong farmers, marami ding beef, yung facility na nire-require ni McDonald's para maging farm at maging source nila ng meat, hindi kayang i-meet ni Kazakhstan. And it's too expensive to build a facility na papasa sa criteria or sa requirement ni McDonald's. So, parang cheaper option na mag-import sila from Russia. So, yung main source nila ng meat, especially beef, is Russia. Nung time na nag-ooperate pa sila dito. So ngayon hindi na kasi hindi naman siya McDonald's na, AIM na siya. And locally sourced na yung mga ingredients nila. Ang sarap talaga, ang sarap ng burger, ibang-iba. Ibang-iba sa
burger natin sa Pilipinas, and yung patty medyo hawig sa patty ng Burger King pero much better. Para kang kumain ng hamburg sa mga steakhouse.